Hi guys! Finally, it's our first day ba natin? Officially, our first day here in Milan, Italy. So I just checked in from my hostel doon, Ostello Bello. So if you're also looking for hostels or hotels sa mga travel nyo, you know what to do. You can book it on Klook and use my code Marvin sa Mako Klook to get 5% discount. Ngayon, so mag-explore na tayo dito sa Milan. Ito yung mga nasa itinerary ko, but I'm not sure kung masusunod natin. Pero ipapakita ko na lang sa inyo if ever you have parang full day baka masunod nyo. I think naman masusunod natin. Pero I can promise. Ito yung ating itinerary. Duo di Milano, Galleria Vittorio, Castillos Forsesco, Siempioni Park, Navigli District, and Roof Milano. If you have more time, there are day trips to Lake Como, 45 minutes from Milan or Verona. So yun yung mga na-research ko, but I don't think na meron tayong time para mag-day trip. I think we're just gonna go around the city. So nag-stay ako dito sa hotel kasi nga gusto ko malapit lang sa train station. That's the Milan Central Station. Para nga hindi na tayo mahihirapan kapag magta-transfer tayo. Pero itong pupuntahan natin, Duo di Milano, sinearch ko na 40 minutes train ride papunta doon. Pero once mapuntahan natin yung first one, walking distance na lang ito lahat. I think. Or basta 1, 2, 3, and 4 walking distance yata. So ang una nating kailangan mapuntahan is Duo di Milano. No? Pero medyo nagugutom na ako. Kasi yung last ko pang kain yung breakfast pa lang kanina. Mga 4 na. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 7 or 8 hours na. Although nag-apple naman ako in between. But still not enough. Nagugutom na ako. So, kakain ba muna tayo? Or sige doon na, puntahan muna natin si Duo di Milano. Then, doon na tayo mag-decide na kakainin natin. Hi guys! Joke lang. 13 lang pala. 13 minutes lang from my hotel. Ayan, Central. To Duomo di Milano. Okay, we take the metro. Maglalakad daw tayo papunta here. Ayun, may metro doon. Ito yung train station, yung mga bullet train, ganyan. Pero ngayon magme-metro tayo, yung subway, nandito sa banda. Ayan. 13 minutes lang pala, go na. Doon na tayo kumain malapit sa Duo di Milano. Para makaunang tourist spot muna tayo. Kasi baka gabihin na naman tayo. Mas maganda kasi minsan yung medyo may araw pa. Yung bubong nung train station na parang nakukulayan siya dahil sa sunset. Saan ba yung araw? Parang ang ganda ng sunset. Saan kaya nanggagaling yan? Dito? Ayan, lumalaban din yung architecture nila. And guys, that's the metro. Pababa lang tayo. Ini Google from Central, bababa tayo sa Duomo M3. Ayan. Sabi niya M2 daw doon, M3 is dito rin. Okay, M1 ay M2 tsaka M3 daw ang dito. M2, M3, let's go. Yan ang M3 no, to Duomo. Pero wala tayong ticket kasi ang U-Rail hindi siya valid sa mga subway no. So, dito lang tayo. Bili tayo ng ticket. May mga nakita kong tao na nagkakausap sa ibang tao. Huwag kayong makipag-usap na ng. Ayan ang mga ganyan, yung mga nagbibigay ng kung ano-ano. Huwag kayong mag-accept sa mga kung ano-anong binibigay nila. Kasi mga scam daw yung mga ganyan. Oh, hindi, out of order. Popogi din ng mga tao dito guys, no? And guys, lahat sila maalis dito kasi wala yatang. Ay, shucks, sorry. Wala bang ano, English? TV? And English. Only sale without receipts. Insert your. Ha? Ano daw? Kugits? Only travel card sale without receipts. Insert your card. Wala. Kugits. Tingnan natin to si Pogi kung paano. Ay, pumila din si Pogi dun sa ano. Tapos si Pogi pala is a scammer. Lahat kami nalulost guys. Palipat-lipat kami ng ATM. Ay, ng ATM. Kasi hindi namin na-figure kung paano bumili ng ticket. Wala bang counter dito na mag-a-assist man lang sa amin. So guys, itong mga machine hindi gumagana. So lahat kami nag-try niyan. Pati ito. So parang dalawa lang yung gumagana. So dito na lang tayo sa gumagana. Antayin natin si Kuya. Day ordinary 3 zones. 3 days. May ganun. Siguro ito lang tayo. Please. 2.2. Okay.
Walang lagayan ng coins. Cards lang. Sige, magka-card nga ako. Okay. Ito pala. Pipindutin mo muna yun. Okay. Tsaka lang pwedeng maglagay ng coins. 1.5 to 1.7. Ay, okay na pala. Ayan, printing ticket na. Thank you, Lord. Feeling ko itong ATM or yung ticket vending machine nila lagi may problema. Kaya may mga nakaabang na, tas nagbibigay sila ng ticket na parang ito na lang yung bilhin mo, parang ganon. Oh my gosh, I don't know. Char, ini-insert yata. Ayan guys, nakapasok tayo. Tapos si kuya, nung nalaman niya nagka-camera ako, parang nagagalit-galit siya na, ba't mo kami kinakamerahan ganun? Hindi ko naman kinamerahan yung face nila, diba? Parang nagka-camera lang ako dito. Pero alam kasi nilang may ginagawa silang something. Tapos edi naghulog ako ng coins. Tapos may sukli yung coins ko. Akala ko wala lang sukli. Edi umano na ako, tumalikod na ako. Tapos biglang tumunog yung kasi may sukli. Tapos si kuya, yung mga lalaki, tumatakbo sila para kunin yung sukli. Tapos mabilis yung kamay ko, sabi ko, not today, this is my change. Pero ayun lang, ingat-ingat lang tayo. Feeling ko may mga nagbibigay sila lang kung ano-ano. Mag-ingat na lang tayo sa mga bigay-bigay. Because there's no such thing as free lunch. Sabi dito, number 3 San Donato. Ayan. San Donato going to Dungo. Parang mukhang ito na naman, M3 San Donato. Go. Ayan guys, so meron siyang, nandito ako sa Central, no? Pupunta tayo sa Domo. Ayan o, Central Republica Torate, tas Domo. So dito daw. This is the right track for us. Yung dinala ko na jacket, yung nasasara yung bulsa. Hindi ito yung bulsa ko. Yung nasasara. Kasi medyo ang Italy, isa din siya sa mga hotspots for yung mga nandudukot, no? So ano-ano na lang tayo, ingat-ingat na lang. Kaya yung dinala ko yung may zipper, kasi kapag bulsa lang mabilis ayokong sabihin yung word, baka isipin ng mga tao naman judgmental ako, mabilis madudukot, no? Guys, ganyan naman yung train station ng Milan, magkatapatan. Meron dito, meron din dun sa kabila. Ayan, dito na kami nag-aantay. Ang binayad ko is 2.2 euros. So siguro mga 140. Mga ganun, 140 pesos. Basta mga 100 plus, guys. Tinitingnan ako ng mga tao. Parang sabi nila, wala kasi masyadong nag-vlog dito, no? So yung mga tao parang tingin ng tingin. May bata nga kanina na parang nako-curious siya. Kaya nag-smile siya, di ba? Nako-curious siya sa ginagawa ko sa live. Hindi niya alam. Joke lang naman. Joke lang naman itong ginagawa ko. So yun guys, nakarating na nga tayo dito sa Dumo Station, no? Hindi na ako nag-vlog mismo sa loob ng train kasi makakakot pa ako ng attention, no? Baka yung mga pickpocket makita pa nila na ay may camera doon, no? So hindi na ako nag-vlog doon, but ang lagi nilang sinasabi, wag ka daw magstay malapit sa door kasi tapos nagsi-cellphone ka pa malapit sa door, ay mabilisin maagaw. So pag si-cellphone ka man, kung hindi mo matiis, doon ka na lang sa medyo malayo sa door, no? Para kung may magpipickpack sa'yo, medyo marami pa siyang pagdadaanan bago siya maka-exit. Guys, parang unlike sa Spain tsaka sa Paris na parang mag-exit ka lang dire-diretso, dito kailangan mo pang ilagay yung ticket mo. Ayan, tsaka lang siya magbubukas. Sa Spain kasi tsaka sa Paris, parang didiretso ka lang, hindi ka na mag-insert. Sa Switzerland, walang ganun. Walang gate guys. Honesty policy lang sa Switzerland, walang gate. Makakalabas-pasok ka lang sa train. So ayan na pala. Sa mga exits makikita niyo naman Museo del Novecento. Saka ito naman Duomo. Ayan, Duomo. Ayan. So dito tayo. Mismong pag-exit mo lang sa train station, ayan yung train station. Wow, ang ganda. Ayan na siya, oh. Duomo de Milano. Ay, dito na yung mga kalapati. Dito yata sinot yung parang movie na Milan, no? Baka dito yung Milan, no? Ito ba yun, guys?
Kasi andyan na yung mga kalapate, oh. Taran! Tapos ito na yung cathedral. Taran! Lapitan natin siya. Kaya famous itong Duomo de Milano kasi ito yung largest cathedral sa Europe. Tapos, in the world, siya naman yung third largest cathedral in the world. Pero since nasa Europe tayo, siya yung largest in Europe. We need a selfie. Yan guys. So, cathedral. Thumbnail. Ano? Guys, as yung square na to, parang yung plaza niya, ito yung tawag na Piazza del Duomo. Ayan, no? Para siyang ano, yung sa Spain na square. No? Ganyan. Lumalaban din yung kanilang architecture. Milan. Giving. Giving. And guys, tignan nyo yung structure niya. Pwede kayong pumasok sa loob. Check natin. Ay, ang daming tao nang meron. Ay, ito yung mga nagbibigay ng roses, guys. Tignan nyo, guys. Yung mga nagbibigay ng roses, sabi nila, scam din daw yan. Tignan mo. Kunyari, sasabihin nila na free rose. Free rose. Tapos pag kinuha mo na yan, di ba, hinawakan mo na yung rose, sisingiling ka na nila. Tignan mo yung isa. Pinapagbayad na siya. Pinapagbayad na yung isa dahil sa rose na yon. Huwag kayong tatanggap ng mga free na rose. Walang free sa mundo. Walang free dito sa Europe, guys, ha. Yung mga akala nyong mababait na mag-o-offer sa inyo ng free something, hindi. Pero sa mga hostel, ganun na mga ibang traveler, tas minsan mababait naman talaga kasi nagta-travel lang din naman sila. Pero yung mga dito sa mga tourist spots, ay, big no-no, ha? Tapos gusto ko din yung parang, sige, dito talaga. Yan. Diyan talaga sila naglampungan. Ay, sana ba? Ayun, oh. Sana all. Ay, ano yan, may dyan. Saldi. Ay, ang ganda. Ano yan dyan? Oh, puntahan natin yung building na yan. Ayun, oh, yung building na yan may pailaw-ilaw si Mayor. Ano yan dyan? Katabi lang siya nung cathedral, guys. Ayun, oh, 4 euros, guys. Ito 6 euros. Pero ang laki, ha? Ang laki ng burger for 6 euros. Busog ka na dyan. Magkano yung 6 euros? 6 times 6. 360. Pero sobrang laki ng burger, guys. As in, pwede nyo yung hatiin yun. Punta lang tayo dito sa may ilaw. Oh, may building na may ilaw. Ano kaya yan? Ayan. Hindi ko alam, guys, kung anong building to. Pero ang perfect din ng punta natin kasi umiilaw na siya kasi pag gabi na, no? Ayan. So yung mga ganyan na mga pogi, pag may ganyang pogi. Ayan, no, guys. Ano kaya yan, no? Ayan. Sino yan? Saldi. Si Saldi yata yung may-ari ni... Ang Saldi ba is parang brand? Baka ano yan? Clothing brand? Or di ko alam. Perfume? Hindi ko alam kung ano yung Saldi. Sige, maglakad-lakad tayo dito. Katabi lang to ng cathedral, guys. Tapos ayun yung mga pwede nyong puntahan dyan. Ah, may H&M din dun, no? H&M. Oh, so ito yung mga kabataang ano, Italiano, figure fighter. Oh, di ba? Lumalaban din yung kanilang architecture dito. Guys, di ba dito sa Italy, mura daw yung mga brand na damit ng mga Zara, ganon. Yung mga European brands. Sige, try na. Bibili ba tayo? Wala ba akong nabibili kahit ano dito sa Europe trip natin. And since it's my birthday today, baka bumili ako. Baka bumili ako. Kasi magagabi na eh. Kung hindi tayo maabot, bukas na lang. Parang bibili ako dito sa Italy ng something. Like damit or basta ganon. Kasi wala pa tayong nabibili dito sa Europe. Dapat sa Spain nga may binili ako eh. Parang okay din yung mga pieces dun sa Spain. So maglalakad lang tayo going to our next itinerary, which is Galleria Vittorio Emanuel II. Yung famous na shopping street dito sa Madrid. Ay, sakto din na tayo mag-shopping. So yan. Ano lang siya, guys, from the cathedral. Yung cathedral, no? Mga 2-minute walk lang going to that shopping street.
Let's go. Kung meron tayong mabibili. Ay, ano ba yun? Yung merong malaking bubong na ganyan. Di ba ito yung cathedral? That's the cathedral. Then dito lang sa my left side, merong malaki. Parang sa Japan, yung kanilang mga shopping center na may bubong. Ito na pala yung shopping district nila dito. Sige nga, kung anong mga pwede nating mabili dito. Daming tao today Ayun guys, kasi mga luxury brands pala to. Gucci, Rolex. Oh my gosh, bili tayo sa Rolex. Chanel. Beefy. Ano yung Beefy? Ay, social. Hey guys, since birthday ko naman, I think kakain ako sa ganito. 22 lang naman sa mga 1,000 plus. Siguro gagastos tayo ng mga 2,000, ganun 3,000. But it's okay kasi birthday ko naman guys. Ayan, magpa-social tayo. Kakain tayo dito sa parang ganito. Menu, dito ako kakain sa Beefy. Ayan, medyo paano tayo. Pa-social tayo sa Italy. So, parang gusto ko, mag-cheat day ako guys kasi birthday ko Gusto ko mag-pasta. Kasi nasa Italy tayo. Gusto ko mag-pasta. May salads naman sila, dishes, main courses. Risotto. May ano yung risotto? Wait lang, magtatanong nga ako. Ito yung mga ano nila. Mga 20. Magkano yung 24? Basta mga 1,000 plus. What's your bestseller for pasta? Pasta, we have a lot of bestseller. Pasta, most popular is spaghetti carbonara and risotto milanese. Risotto, what's this? Risotto milanese style with saffron and cheese. Okay, spaghetti. Maybe I'll go with the risotto, alam mo yan. And then, for the drinks, do you have like a spritz? Aperol spritz. Yeah, I'll have one Aperol spritz. And then, do you have desserts? Yes, but I'll show you later. Okay, maybe that's it for now. Thank you. Thank you. Then guys, magana tayo magpa-pasta. So, ang nirecommend niya is unang spaghetti carbonara, pero may nirecommend siya na isa na risotto. So, sabi ko doon ako sa risotto kasi parang hindi ko pa nakakain yung risotto. Yung spaghetti carbonara, parang familiar yung pangalan. Doon tayo sa hindi familiar yung pangalan. Yung parang pag sinabi mo, ano kinain mo? Risotto. Di ba nakakayaman-yaman? Risotto. Tapos, Aperol Spritz. Kasi pag nandito ka rin sa Italy, parang sikat yung mga Spritz. It's a famous drink. Thank you so much. And then, mamaya na tayo magdi-dessert tayo after. Thank you. Pagkakain mo dito, bibigyan ka pala ng tinapay, guys. Bibigyan ka ng tinapay, tapos bibigyan ka nila ng mga drinks. Pero I think itong mga drinks, ay drinks ba to or sausawan? Sausawan pala. Akala ko drinks. Sausawan pala guys. So bibigyan ka nila ng mga sausawan. Ano ba yan? Minsan kasi may napanood ako na minsan maglalagay sila ng mga wine or maglalagay sila ng drinks sa table mo. Tapos akala mo parang libre kasi nilagay. Pero i-charge ka pala. Olive oil. This is good. This is healthy. Olive oil and then balsamic vinegar. Alam mo, balsamic vinegar. Alam mo, yung mga Italian food, kahit yung sa salad, no? Nagsasalad kasi ako lagi sa Switzerland. Tapos, pag Italian yung ipipiliin ko, lagi siyang may olive oil saka balsamic vinegar. Both are healthy, no? I love it. Lagi silang may ganun sa pagkain nila. Olive oil and balsamic vinegar. Tapos, nagbigay si Kuya ng bread. Kinakain ba muna yung bread? Or kinakain na ba yan? Or antayin ko yung pasta? Hindi ko alam yung proper na ano. Yung parang dining etiquette. Ano ba yun? Kakainin ko na ba yan? Or antayin ko pa, tapos mamaya ipapalaman mo sa pasta, no? Yung parang very probinsya. Dati kasi sa probinsya, yung parang minsan bibili kami ng tinapay tapos merong spaghetti, papalaman namin. Grazie. This is the water and the spritz. Grazie. Diba? Nakakayaman-yaman guys. Sorry, birthday ko, mag-a-Aperol Spritz ako. Dapat nakaganyan. Pag nagbi-video ako, dapat nandito to para kita. Parang, wait lang. Yun guys, mag-microphone nga ako kasi parang ingay pala dito. And guys, cheers! Happy birthday to me! Cheers muna tayo. Dali, cheers. Para mag-birthday drink na tayo.
Cheers! Ito yung Aperol Spritz. Hindi to healthy guys, pero birthday ko pag bigyan nyo na ako. Ay, hindi natutupi yung straw nila. Di ba dapat pag social na gaganyan? Ay, pinaglaloloko ako. Hindi kayo social. Guys, alak pala to. Nakikita-kita ko kasi ito. Pag sinasabi nila, pag pupunta ka sa Italy, bumili ka ng mga ganyan, Aperol Spritz. Akala ko parang matamis lang yan. Ano pala siya, parang rum. Rum na medyo matamis naman ng slight na. Hindi naman siyang rum na parang alak na alak. Parang rum na medyo sweeter side. Tapos bumili na naman ako ng water. Dito pag sinabi nilang water guys, parang sa Spain, sa Paris, sabi nila water, sparkling water, sabi ko naman yes. Pero na-add siya sa bill. Walang libre ka dito. At least, ano lang siya, normal water. Hindi na ako nag-sparkling water. This is just normal water. Magkano kaya to? Going back sa tinapay, guys, kinakain na ba to? Iniisip ko kung kakainin ko na ba siya or hindi pa. Kasi nung sa probinsya, di ba, minsan may tinapay kami, tapos may spaghetti. Pinapalaman namin yung spaghetti sa tinapay. Hi! Meron lumalapit na bata. Would you like some cheese? Oh, yes, please. Yes, please. Ay, guys, ito na yung risotto. Hindi pala to pasta. This is risotto. Pero napapanood ko to sa yung kaila Gordon Ramsay. Yung palabas nila na risotto. Ooh. Oh, grazie. Ben, nakakayaman-yaman. Naka-risotto tayo. Ganito pala yung risotto. First time ko makakakain ito. Ayun guys, chill lang kayo dyan. Kakain na tayo ng ating risotto. Paano ito kinakain? Yung tinapay ba dapat kinain ko na kanina pa? Or dapat ipapalaman ko to dito? Ihiwain ko, tapos ipapalaman ko yung risotto. Charing. Wow. Ganun pala yung risotto. Very cheesy. Oh my God. Ang sarap. Para siyang ano yung parang cheese na baked mac ba tawag doon? Baked mac cheese? Parang ganun. Oh my God, ang sarap. Yan. Mainit. Very cheesy. Oh my gosh, I love it. Dapat ganun lang tayo dito guys. Mala heart evangelista lang tayo kasi may mga nakatingin sa akin na parang server, na parang alam mo, nakatayo sila if ever meron ka mga needs. Dapat parang pa-social ka lang dito na. Oh my God. So, parang ganito ka lang. Har. Charing. Dapat ganun ka lang kumain. Pero ang sarap guys. Hindi ako makapag-OA kasi dapat classic ka lang. Kasi nakatingin siya. Ang sarap pala ng risotto. Para siyang cheesy na kanin. Siyempre, drama-drama ka na. Kunyari, iinom ka dito. Tapos parang oh my gosh. Marvin in Italy. Hindi ko kinaya. Pero ang sarap ng risotto. First time ko nakakain ng risotto, guys. Napapanood ko lang to sa kay Gordon Ramsay. Di ba si Gordon Ramsay, yung sikat na chef? Nasa show niya, kapag mali yung luto ng risotto, nagagalit agad siya. Mali pagkaluto mo ng risotto, ganun. Wow. Paano yung mga balsamic vinegar? Pwede ko bang ilagay yan dito? I love it. Naririnig niyo ba yung ingay, guys? Ang ingay din sa may kusina nila. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Trinay ko lang nakainin yung bread, tapos may risotto. Bagay, oh. A little bit of bread. Bagay. Tapos, iinom ka ng Aperol Spritz. Tapos titingin-tingin ka sa gilid, parang ganun-ganun lang. Arty-arty ka lang, parang, kasi siyempre may mga dumadaan, tapos parang pag susubo ka, dapat iinggitin mo sila. Yes, dito ako kumakain sa parang social. Sorry.
Nahiya na ako guys, tinitignan ako ng mga server. Siguro sa utak nila, paano ba nakapasok to dito? Okay, best behavior Marvin, best behavior. Kasi yung pagnguya mo, dapat ano siya parang, yung parang, anong tamang term doon? Yung concise, may ano siya parang measured lang. May measure lang yung pagnguya mo na parang, pag kinain mo siya, ganun lang. 5 seconds kagat, as wait for 5 seconds, as kagat ulit. Ganun, may timing ka dapat. Parang, hindi ka dapat nagmamadali sa pagkain kasi isipin nila, hala, wala ka pang 30 minutes, naubos mo na yung risotto. Dapat kunyari hindi ka masyadong sarap na sarap. Yung parang normal food mo lang to sa bahay na parang niluluto lang to ng mama mo pag natulog ka sa hapon. Di ba? Ganun sa probinsya. Parang matulog ka sa hapon, may merienda ka mamaya. So paggising mo, anak, here's the risotto. Char! Wala kaming risotto dahil lugaw-lugaw lang kami, bi. Red cake, cheesecake, mousse chocolate, Garibaldi cake, chocolate cherry and little coffee, 3 chocolate, cheesecake pistachio, caramel, mango, and 3 chocolate dessert. Maybe I'll go with what's this again? Sorry. Cheesecake. Cheesecake. Yeah, I'll go with cheesecake. All right. Guys, for our desserts, ang pinili ko is cheesecake. Pero parang masasarap din yung ibang cake. Pero di lang ako makapag-decide. Cheesecake yung naisip ko. Tapos meron parang mga pa, ano dito, cream. Ano ba itong tawag dito? Tapos yun, may mga pa-chocolate eme. Let's go. Ang bait ng server ko, no? Kasi yung server ko, parang nag-explain na siya kanina nung dessert. Tapos ino-open ko yung camera ko. Sabi niya, okay, let's start again. In-start again niya yung para, di ba i-explain niya isa-isang dessert kanina? In-explain niya na yun, late ko lang na-open yung camera. Tapos ang bait niya, in-explain niya ulit para sa camera. Thank you, kuya. You're so nice. So, let's start with this cheesecake. So, parang yung base niya is, ano ba to? Anong tawag sa base na to? Boom base? May cheesecake sa gitna and then strawberry flavor yung top. So, 3 layers. Wow. Okay. Crunchy yung base. Cheesecake is cheesecake plus flavor of strawberry. I love it. Is it sweet? Not too sweet. I like the texture. Gusto ko yung tatlo yung texture niya kasi, di ba? Crunchy plus the normal cheesecake na soft, di ba? Tapos strawberry flavor na medyo jelly. So crunchy, soft, jelly. I also love the taste. Hindi siya overpowering na sweet. Try with the cream. That's good, but that's unhealthy. But that's so good. I love it. My gosh, bukas magda-diet ulit ako, promise. Babalik ako sa diet ko bukas, ha? Birthday ko naman ngayon, pagbigyan nyo na ako. Let's try the strawberry if it's sweet or not. Para siyang strawberry sa strawberry jam. This one, anong fruit to? Cherry? Strawberry din. And then this is maybe blueberry. Blueberry ba yan? Game na. Parang ayokong kainin yung cream. Masyado nang unhealthy yung kinakain ko. Kasi nasa gilid lang naman siya. So optional lang. Pwedeng konti lang. I love it. Ay, kuskin. Nabusog ako, guys. Nabi ko nakain. Okay, so ang total na bill, guess the bill. It was 57,400
Hindi, 57.5. 57.5 euros or siguro mga 3,400, 3,500, ganun. That's okay kasi it's my birthday naman. Like, feeling ko ito yung pinakamahal ko na meal sa buong Europe trip ko, no? Usually lang naman, nag-ano lang, like, co-op, ganun, grocery, or yung mga 1,000 pesos, less than. But it's my birthday, so it's okay. I spent like mga 3,500 for my dinner. Ayun na, I'm full of energy. Ang dami ko nakain. I'm full of energy. Tapos yung Aperol Spritz, rum siya guys. So alak talaga siya. Parang feeling ko talaga may tama. Parang may tama ng konti. So, siguro mag-ano tayo. Tinawanan niya ako. Ba't siya natatawa? May mali ba sa pag-vlogger? Sabi niya, hehe. So, ang next natin naman is bibili tayo sa Prada. Defendi kung meron tayong budget. Ay, wait lang, merong masaya doon. Anong kasiyahan yan? Kasi bumili siya ng bagong bag. Sana all. Kaya guys, nagsi-celebrate sila kasi bumili sila ng bagong bag. Tama ba? Ayan o. Bag reveal. Bagong damit. Gwapo. Parang gwapo pa yung bumili ng damit. Ayun o. Mukhang gwapo. Nasaan na siya? Nawala na siya. Ayun. Bumili siya ng bagong damit tapos nagsi-celebrate sila. Siyempre, as mayabang, papatalo ba ako? Wait lang, bibili ako ng Louis Vuitton. Bumili ako sa Louis Vuitton tapos mag-ano din ako dito. Magtatawa ko, ha. Louis Vuitton. Charing lang yan, guys. So, pumasok tayo. Kasi yung bag ko kasi, yung bag ko kasi pag pumasok ako sa mga luxury brand tapos makita na lang yung bag nila. Parang nasa maling tindahan kabi. Pwedeng itago muna kita. Alam ko na marami na tayong pinagsamahan, Europe, Asia, pero nakaka-umay na kayong dalawa ni Blackie. Umay na ako sa inyo. Sa lahat na lang ng trip ko, gusto niyong sumama. Minsan gusto ko pumasok dyan, hindi ako makapasok kasi may mga responsibilidad ako sa inyong dalawa. Ito 400 pesos, ito sa Hanoi, magkano ka? Sobrang ROI ko na kayo. Ang dami ko nang nagamit sa inyo. Baka gusto niyo na magpapalit. Ano? Wala. Parang na-hurt ko yung feeling. Na-hurt ko yung feelings niya. I'm so sorry. Hindi pa daw siya ready. He can't let me go. He loves me so much. Okay, sige. Tayo bibili. Sayang naman. Birthday ko pa naman. Birthday ko naman. Baka deserve ko ng bagong LV and... Ay! Charles! Huwag muna. Itong Galleria Vittorio Emanuel II na shopping district dito. Ano pala siya? Luxury shop. Ba't ba ito nasama sa itinerary ko? Parang mali. Gusto mo pumasok tayo sa mga ano? Naiya kasi akong pumasok eh. Ayun guys, if you want to do like luxury shopping, no, pwede kayo mag-shopping sa area na yan. Pero hindi pa... Wala pa ako doon. Siguro hindi ko lang talaga pahilig, pero I don't judge naman if other people like luxury shopping kasi kung perang pinaghirapan naman nila yun, go. Ako, it's just that my personal preference, hindi talaga siya para sa akin. Alam mo yun, parang hindi ako yung parang may ginugol ako na bag or ginugol ako na wala kasi akong ganun eh, no? Pero I don't judge people if gusto niyo mag-luxury shopping at nakakapagpasaya sa inyo, like pinaghirapan niyo naman yan, hindi naman galing sa masamang pamamaraan yung pera mo, go. 'Di ba? If masaya ka, go. Mag-shopping kayo diyan, but for me, we're gonna go to our next itinerary which is for Sesko Castle. So it's a 13-minute walk from here. Mag-walk na lang ako guys kasi nga busog na busog ako. Para man lang bumaba yung kinain natin. So i-walk natin to go 13 minutes. Actually, may ano kaya tong parang may square din sa likod ko, no? Ayan. Square. Lan guys, meron din sila mga tram. Look. Kita niya, 'di ba? Yung sa kanilang kalsada merong
parang riles. Kasi may mga dumadaan din na tram sometimes. Kasi kita nyo sa taas, di ba parang may mga kable? Kasi dyan nakasabit yung parang tram na dumadaan. Tapos, ayan. So, ito yung ruta na nire-recommend ni Google niya. Pero pag nag-walk ako, parang wala masyadong tao. Parang feeling ko residential area na ba to? Hotels, no? Ayan. May mga pakonti-konti naman. Pero ina-expect ko parang maraming taong naglalakad, ganun. Medyo nakakatakot lang ng slide. Slide lang naman. Kasi may mga tao pa rin naman. Pero kung ikaw lang mag-isa naglalakad, tas ganito yung setup. Medyo scary, di ba? Pansin ko lang dito sa Italy, yung mga people, they love to show affection in public, no? Kasi di ba kanina doon sa may church, merong nag-ano sila, nagla-loving-loving. Tas dyan na naman, dito, nagla-loving-loving na naman sila. Parang, hindi sila makapag-antay bago makauwi ng bahay. Pero baka kultura lang talaga nila. They're very showy. Very showy to show affection towards each other sa publiko. Nangiinggit. So kung mag-isa ka magpunta dito, mabubwisit ka. Kasi parang ganda-ganda ng gabi mo sa mga makikita ka. Parang get a room, guys. Like if you can get a room, wag naman sa harap ko. Like, respect my private. Respect my privacy. So yun guys, ito na pala yun. Sforzesco Castle. Ang laki niya pala. Charan. Mayroong tour group dyan sa likod ko. Gusto ko na lang sana makinig para matuto tayo. Ano bang history? Pero parang nakakahiya. Parang nakitambay ka lang doon. Tapos parang, yun pala yung history ng castle. So itong castle yan, Sforzesco Castle, kaya siya parang significant or very famous siya kasi ito dati yung bahay ng mga royal families dito sa Milan during the Sforza dynasty. Di ba dati uso kasi yung mga dynasty, di ba, yung mga family na may mga king, tapos nagro-rule sa mga dynasty, ganun. Itong kanilang palasyo or yung Castillo. Tapos, di ba, uso dati yung mga dynasty, yung parang nag-aaway-away yung dynasty ng ganito, tsaka dynasty ng ganyan para makuha nila yung power. Tapos ito, kaya siya very famous din kasi yung defenses or yung parang mga walls around the castle siguro is dinesign ng very renowned artist. Sino? Hindi ba kilala yung laging umaarte sa vlog? I'm the artist. Very famous na artist. Hindi nyo pa rin kilala. Bigyan ko kayo ng clue. Da Vinci, guys. Leonardo da Vinci. So very famous siya kasi nga ang defenses nito, siya ang nag-design. Kasi ito daw yung bahay ng mga royal family na dati. Sige nga, puntahan natin. Ayan guys, behind me and si Kuya na naka-block, may mga dala siyang rose, ha. Tapos biglang ibibigay niya yan sa'yo, free rose, ha. Be careful, don't accept. Kahit parang feeling mo, kinilig ka na parang, hala, free rose? Totoo ba? Kasi first time ko naka-receive ng free rose. Tapos mamaya, sisingilin ka na pala. Akala mo lang, nakatanggap ka na ng free rose ng libre, but it's a prank. Ayun guys, merong fountain pala dito. Ay, ang laki ng fountain nila. Maharlika yung itsura niya pala parang maharlika na. Fountain, tas Castillo, oh. Parang mga bricks yung Castillo nila. Mga red bricks, ayan, oh. Saan kaya yung kama nung, yung kama ng prinsipe? Yung prinsipe yung hinanap. Dapat yung prinsesa. Saan kaya dito yung kwarto ng hari? Siguro yung hari, yung kwarto na yun sa likod, di ba? Kasi ito yung gate. Dapat yung hari or yung queen yung last na ma-attack. So nandun yung sa likod. Itong gate na yan, more on sa mga kawal-kawal lang yan. Sige nga, try natin kung makakapasok tayo dun sa likod. Yung sinasabi ko guys, ayan, yung dalawang yan. Yung sinasabi ko na yung mga tao dito, ang gwapo. Ang gwapo na lalaki. They like to show affection, like they love kissing in public, and they don't care. They don't care. Kahit maraming tao, like they will kiss in public. Maybe it's their culture, no? Siguro medyo shocking lang sa atin kasi tayo,
medyo reserved ng konti, pero sila, ay kayo pala, I'm not reserved at all. Kayo. Ayan. Tara, pasok tayo sa Castillo. Ayan, sobrang laki, no? Naalala ko talaga yung mga movie na parang, alam mo yun, may mga hari-hari, tas sugod! Tas iaatakihin nila yung parang, ano, di ba, maglalaban-laban sila. Ganun yung vibe na binibigay nitong Castillo. Oh my gosh, ang lawak. Ate, oh. So, ito yung hardin nila dati, no? Nai-imagine ko na lang, no? Parang maraming mga kakwal dyan. Dito sila nagtitipon-tipon. No? Ayan, no? Ang laki. Dito sila parang nag-ROTC. Di ba may mga ROTC na parang nagaganon-ganon kayo ng barila? Tag. Tag. Na-imagine ko sa dating panahon, no? Dito nila ginagawa yon. Ay, meron pa dun. Ito pala yung garden. May isa pang daanan papunta dun. Doon na yata yung kwarto ng prinsesa. Prinsesa yung gusto ko, guys. Para kayong mga seralik. Sa totoo lang, joke-joke lang naman yung mga ano. Like, prinsesa naman talaga yung gusto ko. Like, siyempre for the clout lang yung, kunyari, prinsipe yung gusto ko. Pero, ano ba guys? Come on. Like, prinsesa talaga. Baka totoo na ako pero, ang gwapo ng mga ano no, ng mga Italian. Nasa prinsesa pala. Ayun guys, after ng malaking hardin, ano naman dito? Ay, may restaurant. Ang taray naman ng Castillo na. May restaurant, oh. Tapos, ano yan dyan? Ah, may swimming pool. Parang may pond doon, guys. Ayan, parang may pond sila dyan. Ang laki nga ng ano nila, ng Castillo, no? So, kung mayroong sasakop sa kanila, ang daming pagdadaanan, no? Nai-imagine ko lang dati pag nag-aaway-away yung mga dynasty, no? Ang layo ng pagdadaanan nila. From the gate, marami ng kawal doon. Tapos may isang layer pa ng ganito. And then, another layered. Sana yung kwarto ng ano? Princess. Prinsesa na lang, sige. Tapos for sure, meron pa yan silang mga secret tunnels, no? Saan kaya yun? For example, kung tatakas na like, meron din silang plano na if ever matalo tayo, kailangan isalba natin yung Reyna. Kailangan isalba natin yung King. So meron silang mga secret tunnel that will lead to an escape route. Saan kaya yun? Yun ang hahanapin natin sa gabing ito. Char. Ano naman to? Para malaking park. Dito naglalaro-laro yung dati yung mga prinsesa, mga prinsipe na habulin mo ko. Kawal, habulin mo ko. Paano kaya yung kung prinsipe, no? Prinsipe yung anak ng Reyna. Tapos pag nung lumaki na siya, ganun siya, no? Kawal, habulin mo ko dito sa may hardin. Tara, baka makita tayo ni Papa. Charis lang. What if nga, no? What if? Like ano lang naman, hypothetical. What if? Anong mangyayari? Tapos maglalaban na siya. Lalaban na tayo. Guys, oh my gosh, nandiyan na yung mga kalaban na stress ako sa mga kalaban natin, guys. Paano natin ito i-solve? Okay, muna kayo. Mas malakas kayo sa akin. Dito lang ako sa... Ganda lang yung ambag ko. Ganda, sir. Ang saya siguro. Ang saya siguro kung Bex yung prinsipe. Tapos ganun siya makipag-away na. Okay, guys. Ready? Sugod kayo. Tapos dito ka lang. Ganda lang ako. Ako yung last. Ano nyo? I'm the... Ano nga ba yun? I'm the secret weapon. Tapos parang pag imi-meeting ka na ng tatay mo. Son, the enemies are coming. We need to prepare. Kasi ikaw parang, Dad, dumadami yung pimples ko dahil sa mga ano, ini-stress mo ko masyado. Hayaan mo silang umatake. Like, kasi yung crush ko talaga nasa kabilang ano, nasa kabilang dynasty. Maharot pala. Kung ako yung prinsip, ay nako, paano kaya kung ako yung naging prinsipe? Magiging maharot, maraming mga bulaklak dito. De joke. Tapos puro ka lang kaharotan, no? Parang, oh my gosh, may kalaban. Papatayin ko ba to? Kasi medyo guwapo. Wait lang, pag-iisipan ko. Magpanggap ka lang na namatay. Dali, gunong ka. Okay, tas call me ha, 0917-522. Ay, buti na lang talaga hindi ako naging prinsipe. Kasi kung naging ganon, matatalo kami.
tatry do rin ko yung aming dynasty para sa crush ko dun sa kabila. Tapos kunyari natapos na yung laban, tapos nanalo na yung dynasty nyo. Pero naahitan yung kilay mo, tapos magsusubong ka sa tatay mo. Daddy, can we have a one-on-one? Alam ko naman na importante sa'yo yung power. Alam ko na importante sa'yo na mag-rule dito sa area natin. Pero dahil sa ginagawa nyo, look at my kilay. Naahit siya, diba? Ano, masaya ka ba? O, nanalo tayo. Masaya ka yung lahat. Pero paano naman yung feelings ko, Daddy? Kasi yung kilay ko, na ano siya ng sword eh. Pwede bang kapag mag-aaway-away, magpapalagay ako ng costume ng don't touch this. So yung guys, sa kakalakad ko, hindi ko na namalayan, di ba yun yung castle? Tapos nilakad ko itong park na to. Ito na pala yung ating itinerary number 4, which is Sempione Park. Yan, Sempione Park. So at least napuntahan na natin yung itinerary number 4. Hindi ko lang namalayan sa kakachika ko. Ang susunod is Navigli District. Kaso ang layo niya, B. 52 minutes pag winok. Pero may nakikita akong tower. Gusto niyo puntahan na lang natin yung tower na yan. Ayan o, yung pink na tower. Wala siya sa itinerary ko, pero since nandito na ako sa park na to, puntahan na natin yan. So guys, ang itinerary number 5 natin is Navigli District. It's a little Venice daw. Pero kasi ang layo niya pala from here. Siguro it will take 30 or 40 minutes na travel. I'm not sure if pupuntahan ko pa siya kasi pupunta rin naman tayo sa totoong Venice talaga. Like pupunta tayo sa totoong Venice na Italy. But if you have time, you might consider going there, no? It's called the Little Venice, Navigli District. And then yung last is yung rooftop bar. Anong tawag sa The Roof Milano. It's a famous rooftop bar din dito. You can chill. But then uminom na kasi ako ng Aperol Spritz dun sa kinainan ko kanina, di ba? Nag-alcohol na ako, kaya nga medyo lasing-lasing na ako kung ano-ano naman nasasabi ko about mga prinsipe. Kaya pala sabi ko, ba't parang kusa na lang nanggagaling, lumalabas yung humor ko ng kusa. Kasi pala, because of the Aperol Spritz, may tama. Meron silang ganito, parang Arc de Triomphe ng Paris, no? Yung parang gate na, although smaller version siya. Yung parang napunta na ako dito sa park na parang maraming nagja-jogging. Ayan. Joggingan. Parang stadium ba to? Sige, total nandito na tayo. Explore na natin siya. Wala din to sa itinerary ko. Pero magkakatabi lang naman to, guys. From the Sfortesco Castle. Tas sa park. And then ito. This area na parang merong Arc de Triomphe yun sa Paris, kung naalala nyo sa Paris yung Arc de Triomphe, parang ganun yung structure na, pero smaller to. And then meron dito ganyan, siguro meron dito mga, kung may mga hiniheld na concerts or something, no? Ayan, no? Baka pwedeng New Year, no? New Year countdown, tapos doon sila maglalagay ng stage, no? Parang malaki siyang circle. Guys, sinek ko sa Google Maps kung nasan na ako. So, ang tawag pala dun sa parang Arc de Triomphe. Arc nga siya, Arco de la Paz. And then may Chinatown, no? Katabi may Chinatown doon. And then parang may river. Ayan, no? River yata yan. Or parang, ano ba yan? Stream. City life. Kinakabahan ako sa mga tumatakbo. Akala ko, nagja-jogging lang pala. Spirit de Milan, Radisson. Mahilig din mag-workout yung mga tao. Kilakad-lakad na lang tayo. Bali yung dalawa yung hindi ko napuntahan sa itinerary ko, yung rooftop bar and then yung isang Little Venice. But mas gusto ko na lang maglakad-lakad tapos mag-discover na lang tayo ng mga new things here. Yung Chinatown, puntahan ba natin? Dito lang sa malapit lang sa Arco de Paz. Ay, parang sa Paris, no? Doon may Arc de Triomphe. Tapos pag yung harap ng Arc de Triomphe, more on mga kainan din. Ayan. Ay, hindi mga shopping area, pero may mga pailaw din. Pero mas maganda yung ilaw sa Paris. Mahilig din sila sa mga alfresco dining. Parang mostly sa Europe, no? Mahilig talaga sila sa mga nasa labas. Yung mga yung mga ganyang restaurant na ilalabas-labas mo. Ay, mag-Chinatown tayo doon pa, no? So, fina-follow ko na lang si Google Maps, no? Wala na to sa itinerary ko, pero parang gusto ko lang makita yung Chinatown area nila. That's again, I highly recommend that you walk when you are traveling kasi for me that's the best wait lang, nawawalan ako ng English. That's the best letter A, factor. Letter B, technique.
Letter 3, way. Letter D, all of the above. That's the best way to explore the place, no? Kasi sometimes you will just, ayun, yung arco na yan, wala naman sa itinerary ko yan. But if you just walk around the area, may mga madidiscover ka na, may ganito pala. Kasi you cannot research everything naman sa online, di ba? May mga bagay na madidiscover mo na lang siya dito na mismo. Ay, yung mga fashion, no? Marami sila mga fashion. Kasi nga pala yung Milan, di ba? Siya ba yung pinaka? Siya yung global fashion capital. Kasama ng Paris. Tsaka New York ba? New York, Paris, New York, tsaka Milan, di ba? Yun yung mga fashion. Kasi napapanood ko yung kay Heart Evangelista, di ba? Pag may mga fashion week, gano'n. So, isa pala yung Milan. Pero parang wala ako masyado, medyo, no? Pero parang wala ako masyado napansin na very fashion na naglalakad. Tapos biglang nakita ko si ate. Medyo fashion pala. No? Guys, tignan nyo yung kaserola sa kanila. Sa kaserola din, no? Piatto in kaserola. Diba? Ano yung piatto? Piatto is parang plato? Hindi yata eh. Ang gagawin namang Italian, no? Tatangos ang ilong nila, tapos parang defined. Defined yung face nila, parang ganun yung mga Italian, guys. Yung receptionist nga namin dun sa hostel namin, Barbie face eh, no? Parang Barbie. Muntik ko na siya maging crush, tapos nagising ako sa katotohanan. Shit, wag tayo doon sa landas. Charing. Guys, napadpad na ako sa kanilang Chinatown. Ayan na, cutesy, meron mga ganyan. Very Chinatown. May McDonald's sa Chinatown. Pero ayan, mostly mga Chinese ngayon mga restaurants. So kung nandito kayo sa Milan, tapos nagki-crave kayo ng parang mga Chinese food, Asian food, siguro dito kayo namamasyal, no? Comment yung mga taga Milan. Charing. Ang saya, guys, marami akong nakikita ng mga Asian, mga Chinese, no? Parang wala ako sa Milan, guys. Parang nasa talaga, China. Or sa Asia, ganun. Taiwan. Yung mga Asian. Diba? Mga ganyan, mga Asian yan. Ito hindi. Dapat hindi mo na kayo dumaan para puro Asian. Mahaba yung street to. Hanggang dun may ganun sila, banderitas. Roll. Ayun, mga Asians. Love it. Puro tayo Asian dito. Mga Chinese din yung mga nagtatrabaho, no? Mga Chinese din yung magtatrabaho. Sikat yata to. Pero nabusog na kasi ako dun sa risotto. Ang risotto kasi parang kanin siya, di ba? Nabusog na ako dun, nag-dessert pa ako. Masaya yung area nito. Lively. Di ba? At least wala to sa itinerary natin, nakita lang natin sa mapa. Tapos magpunta natin, maganda pala yung Chinatown nila dito. Parang isang street siya na super haba. Hindi pa tayo natatapos. Nandun pa siya, mahaba siya. Marami kayo, sobrang daming food options. So kung magmimilan kayo, you can consider this. Di ba minsan kasi parang hindi tayo masyadong familiar sa mga pagkain sa ibang bansa. Gusto natin yung parang alam natin yung lasa. You can try dito kasi mga Chinese food, di ba? Usually marami namang ganyan sa Philippines. So medyo familiar tayo sa lasa. Although mga Italian food lang naman, mga pizza, pasta, di ba? Mahihilig din tayo dyan. So marami kayong options kung saan nyo gusto kumain. So nakain ko for day 1 risotto. Hindi ko siya bibiglain kasi para makain nating lahat, pero in moderation lang, no? Risotto muna ngayon. Sa next day try natin magpasta, tapos next day gelato, next day pizza. Guys, may coco. Tingnan lang natin yung presyo. Hindi ako bibili, Tingnan lang natin yung presyo para ma-compare natin siya sa Spain. Kasi sa Spain, di ba, mga 300, 360? Parang almost same lang. Ayan, 6.5 euros. Mga ganun nga. Meron namang 4.5 euros. And 5 euros, no? Mga 300. Kasi mga 6, mga 360. Almost same, Parang almost same yung presyo ng coco dito sa Italy and Spain. Ayan, ang daming options, guys. I swear, sobrang haba nung na to, ng street. So kung gusto nyo mag food trip, ala Chinatown food trip,
You might consider this, no? Sobrang busog lang kasi talaga ako. May mga Pilipino. May narinig ako, sabi niya, kung sinabi ni Nelson, sino si Nelson? Nelson, shout out sa'yo. Pinag-uusapan kanila. Pinag-uusapan kanila dito. Kung sinabi daw ni Nelson, kung sinabi mo Nelson, hindi na lumala yung sitwasyon. So yun guys, nag-iisip ako kung uuwi na sana ako. Pero kapag magti-train daw, 20 minutes. Pero ang dami ding lakad, oh. Like mag-walk ng 10 minutes, tapos sasakay, and then mag-walk ng 6 minutes. So iniisip ko, mag-walk na lang kaya ako. Kasi kapag mag-train ako, 20 minutes. Pag mag-walk, 31 minutes. Eh di diretso ko na lang na walk, no? Ano? Lalaban ba tayo? Safe naman siguro maglakad na marami namang tao. Sige, 31 minutes lang guys. Maglalakad na lang ako pa uwi. Pero again, ayun, meron naman kayong option na may train na 20 minutes. Pero marami din yung lakad. So, i-walk ko na lang tong 31 minutes. Okay naman mag-walk kasi nga, malamig. But kung hindi nyo kaya, meron namang train. Okay? Guys, oh, Cantina con Cocina. Parang canteen in kitchen. Ay, in ba yung con? Ang con kasi sa Spanish is with. Canteen with kitchen. Mali eh. Ano yung code nila kanina? Canteen blank kitchen. Cantina con Cocina. Canteen in a kitchen? Kitchen in a canteen na lang. Para mas maganda pa yun. Kitchen in... Ba't ka ba pa yung problema? Basta. Basta yun. Ala, tignan mo meron dong Italy. Hindi siya yung Italy na Italy. Ay, hindi nyo nababasa. Wait, lapit ako. Ayun guys, Italy, no? Para siyang food court, oh. Or restaurant. Tapos may mga paapoy-apoy pa sila dito sa baba, oh. Siyempre, winter ngayon, no? So kung gusto nyo parang ma-warm, kakain kayo, tapos may mga apoy-apoy, diba? Ayun guys, naglalakad ako pa uwi. Alam niyo na kung ano yan? BGC. Lakas maka BGC ng area na to. Pero pansin ko lang wala masyadong tao, no? I'm not sure kung Sunday lang kasi ngayon, pero parang wala masyadong tao sa mga daan, no? Maraming tao sa mga tourist spots lang. Dun sa may cathedral, no? Pero sa kanila mga street, hindi siya super busy, no? Or I'm not sure kung Sunday lang. Tingin nyo sa street nga na to, oh. Walang tao masyado, no? Pero mukha namang sosyalin yung ano, neighborhood. Guys, I'm back na here sa aming area. Yun na yung Milano Central. Ayan, yun yung train station kung saan tayo sasakay bukas papuntang Rome, Italy. So, ayun na naman, no? We just really scratched the surface of Milan. Parang it was just like half-day tour, no? Pero, with the amount of walking that I did, feeling ko naman, ang dami ko na nakita. Ang dami ko na nakita like sa pag-walk natin around. Nagkaroon tayo ng overview, parang glimpse of Milan, no? Actually dumaan ako sa hostel, parang uuwi na sana ako. Tapos pagdaan ko, merong gathering. Yun yung sinasabi pala kanina na free dinner, no? So mukhang free ngayon dinner, and then nagkakasiyahan sila doon. Meron pang mga MC, gano'n. Tapos siguro nagkakasiyahan, sabi ko, oh my gosh, hindi na ako makakapag-outro pag doon pa ako mag-outro. Sabi ko, dito na ako mag-outro sa labas. Parang wala ako sa mood makipag-socialize tonight kasi pagod ako, tsaka hindi talaga ako mahilig makipag-socialize kapag medyo western, no? Medyo kaya ko naman kung yung situation kailangan ko talaga makipag-socialize, kaya ko naman. Pero if may option na hindi, minsan umi-escape. Umi-escape ako kasi parang feeling ko mauubos yung energy ko. Kaya ko naman maging extrovert minsan, no? Pero parang wala na akong battery. Diba, parang ang dami ko na pinagdaanan, like yung travel natin na matagal, tapos yung walking ko, ang dami kong na-walk. So, parang gusto ko na lang pumunta sa kama and then matulog. So I think matutulog na ako. Hindi na ako makikijoin. But if you're someone who likes to socialize, meet other people, friends, then go for it, diba? Magandang initiative ng aming hostel yun. Wait lang, medyo natatakot ako sa area niyan. Magandang initiative ng hostel namin yun. So you can, interact with other guests and stuff like that. But siguro wala lang talaga na akong energy tonight. And I just wanna sleep. Actually, magre-review pa pala ako ng vlog. Ay, mabagal yung internet ko pag nasa kwarto. Gusto ko sana dyan sa may lobby, pero unavailable yung lobby. So, let's see na lang how it goes. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Milan, Italy. Tomorrow we will visit Rome. We will stay in Rome for 2 nights, no? So,
I hope we will have more time doon sa Rome. So yun lang guys, maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Byeers!